At ginagawa ng chismis itong pagkakahuli kay Pangulong Duterte na tila mo sila yung authority para magsabi kung ano yung totoo nangyari. At ang kanilang pinalalabas ngayon na may traitor daw sa grupo ni Pangulong Duterte. Ano masasabi mo doon, Banat Bay? May traitor sa circle of maliit na bilog ni Pangulong Duterte. Una-una, ako naniniwala ako na walang traitor sa loob. Sa labas, meron. Kasi nasa labas naman na si Anyong at saka si Gibo. Hindi naman na sila kaparte ng masasabi nating circle ni Pangulong Duterte. At kung may traitor man, sinasabi nila, alam nyo, alam ni Pangulong Duterte na nung nasa Hong Kong kami niyan, nandun po ako, nandun po lahat. Lahat po siya ay pinipigilan na nung mga nasa paligid na umuwi ng Pilipinas. Pero anong ginawa niya? Sabi niya, hindi, uuwi ako, gusto ko umuwi. At inagahan niya pa. So, wala hong traitor o ibang istorya. Alam na ho niya ang kanyang destinasyon. Alam niya kulungan ng kanyang destinasyon. So, wala hong traitor. Ang traitor lang, yun lang ang yung nakikuntsaba na dating sekretary ni Pangulong Duterte. At saka yung pinalibing, yung tatay. Yun ang pinaka-traitor sa lahat. Huwag nyo nang gawa ng issue, yung pamilya ni Pangulong Duterte. Kasi parang Banat Bay, ang pinalalabas nila dito, kasalanan ni VP Sara, kung bakit itong kanyang ama ay nakulong na tila mo, pinilit niyang umuwi. Pero katulad nga ng sinasabi natin, nasa Hong Kong tayo, magkakasama tayo, may mga intel din tayong nare-receive. At according sa mga intel natin, may build-up ng police dyan sa Davao, dito sa atin sa Metro Manila, at si Senator Bato de la Rosa nga, hindi na nga siya sumama doon dahil talagang alam na nila na meron. Oo, and doon pa lang nag-uusap-usap na tayo na meron daw arestuhan na mangyayari. Hindi lang talaga ine-expect ni Pangulong Duterte na ipagkakanuno siya to that extent. Siguro yung warrant of arrest, kasi nga alam naman ni Pangulong Duterte yung batas na kung mayroon mang warrant of arrest, kailangan humarap sa husgado dito sa Pilipinas. Siguro yun yung kanyang reason, yun naman ang sistema at proseso. At sigurado naman ako, susunod naman sa proseso mga yan, kaya ko na may pagtanggol yung sarili ko. So uwi ako, tayo pa nga yung nagpo-post, di ba Banat Bay? Pinost pa natin ang unang uwi niya rito, alas 4, na-move, pinost din natin. So tayo mismo nagsasabi sa madlang Pilipino na uuwi si Pangulong Duterte alas 10 ng umaga, sa ganitong araw. Kaya nga may mga kasama na tayong vloggers na nandoon. Kasi nga, kaya natin yun inilabas yung kanyang pag-uwi para alam ng mga tao na meron talagang aaresto sa kanya. May kwento-kwento pa nga dyan na kahit dun sa speech ni Ma'am Hanilet, na para nagpahaging siya na parang may planong gawin sa kanya yung ginawa kay Ninoy sa pag-uwi. Kaya nga, sabihin, alam nila kung anong mangyayari. Kaya nga din nagpa-announce na ito yung uwi ni Pangulong Duterte para magpuntahan ng tao. Para pantayan yung pag-uwi niya. So alam talaga, walang traitor. Ano masasabi mo dyan sa mga nagkakalat ng mga bagong Huwag tayo huwag tayo papauto kasi hinahati-hati lang tayo para tayo magkahiwa-hiwalay tapos doon sila mabanat. Hindi po totoo yan kasi Sabado pa lang, linggo po yung event Sabado pa lang, kasalukuyan na alam na natin, di ba, habang sumasyat si Boss Dada ng Makalan. Pinakita na namin, may nag-message, confirm na. Alam na namin, kalat na po doon. Even doon sa speech ni Tatay Digong, alam na niya, nahuhulihin siya. So meron siyang full knowledge. Kaya nga alam mo, dapat lalo tayong bumilib kay Tatay Digong, knowing na alam niyang huhulihin siya, hindi natin, baka mamaya pinagplanuhan pa itong Ninoy Aquino, But alam niya yung gagawin sa kanya, and yet umuwi siya para salubungin yung ICC. Ang nakakasama lang talaga ng loob dito, hindi naman po issue kung haharapin ni Tatay Digong yung mga kaso niya Ang issue dito, bakit mo trinidor ibinigay sa puti? Pwede naman nating dalhin sa lahat ng korte rito. Bakit tayo naging traidor? Ang hilig natin gumawa ng katraidoran dyan sa airport. Kaya ganyan ginawa, katraidoran kay Ninoy Aquino. Synonymous nga daw sa Marcos yung airport. Oo, grabe. Mahal na mahal nyo yung airport. Talaga naman, Boss Dada. Synonymous daw ang martial law sa pangalan ng mga Marcos and din. Laging meron daw drama sa airport sa tuwing may Marcos na nasa gobyerno. Katulad nga ng sinasabi natin, hanggang sa huling pagkakataon, in-expose ni Pangulong Duterte kung gaano kabulok ang Pilipinas. In-expose ni Pangulong Duterte itong si Torre na walang alam sa batas. Walang alam sa pagpapatupad sa batas, puros angas lang. Sige.
Hindi lang natunugan ni PRRD na dadalhin siya sa ICC. Paulit-ulit naman kami. Gusto ko ng ano dito. Masasabi nga lang, alam niya eh. Alam niya. Ano ba? Hindi lang niya talaga ine-expect na Dalhin niya ako sa ospital, nahiglan ako. nakikidnapin siya. Oo. Alam niya kung ano yung ano. Kasi nga, dahil nga doon sa Article 59 ng Rome Statute, kailangan humarap ka sa hukuman dito sa Pilipinas. In-expect ni Pangulong Duterte na dadaan naman siya sa proseso. So, magaling naman ako abogado, magaling naman mga abogado ko, di maglaban-laban kami. Hindi natin in-expect na ganun sila kademonyo. We underestimated yung kademonyohan nila at pinakidnap siya. Pero yung ICC, yung warrant ng ICC, yung dadaling siya sa dahig, ano yan, lahat yan alam ni Pangulong Duterte yan. At saka, ayun pa nga, napakarami pang mga issues ngayon. Magkakandak daw ng hearing, Banatbay, itong kapatid ng presidente na si Amy Marcos, agad-agad daw magkakandak daw siya ng hearing. Sabi nga ni Sal Panelo, magkakandak ka pa ng hearing, kitang-kita mo naman na yung kabulastugan na nangyari doon. Oo, magdemandaan na lang kaagad. Anong tingin mo, Banatbay, dyan sa hearing na yan? Kung hindi niyo ipatatawag si Torre at babarahin yung si Torre at iko-contempt, walang kwenta hearing. Yun lang. Totoo, kung gusto ninyo ng making makabuluhan yung hearing, contempt niyo si Torre. Kasi pwede nyo naman gawin eh. Ginagawa nga ng Kamara kahit tama naman yung sagot ng mga resource person nila, kino-contempt eh. Ba't di nyo gawin dito sa mamang to? Ito talaga, pangarap ko ito. Napapanaginipan ko na ito eh. Sigurado ko, kahit iba sa inyo, marami nakakapanaginip dito sa mama na to eh. Bangungot yun. Bangungot talaga. Pantakin mo, lumabas sa panaginip mo yan. Pambira, oo. O lalo na yung katabi niya pang isa. Ayun, May nunal. Oo, si Nunal. Kapareso pa naman niya, may nunal kayo pareho. Diba? Pag yan na-contempt, yan, maniniwala ako sa hearing mo, I mean. Pero kung hindi yan na-contempt, moro-moro lang yan. Gusto mo lang ng publicity dahil maulat ka na. Wala siya, lagi sa survey. Wala. Yun na lang, Banat, nagpahiring din yan nung nakaraan doon sa, di ba? Nagpahiring din yan sa flood control project na wala rin naman nangyari. Tapos ito, gusto niya sakyan tong issue, gawa ng kapatid niya, gusto niya makinabang siya dahil siya ay tumatakbong senador. Coach Oli, anong comment mo dyan? Actually, may lumabas kasi na survey na lahat nag-negative. Bumaba ang lahat ng alyansa senatorial balls ni BBM. Pero pinakamalaki ang binaba, si Amy. Kaya siguro gagamitin na ito for grandstanding. Pero kung wala rin patutunguhan at magpapasikat-sikat lang kayo dyan, gaya na sabi ni Banatbay, kung hindi rin naman ni Kokma iimbitahan si Torre at hindi rin natin ka-questionin yung bakit ayaw magpa-drug test ng kanyang kapatid, useless lahat yan, wag na yan. Tigil-tigilan na yan. Obvious naman, hindi na kailangan imbestigahan eh. Iimbestigahan mo yun in Nasa aid of TV na lahat legislation. Kaya nga, iimbestigahan mo in aid of legislation. Ano pang batas ang mali-legislate mo dito, Coach Oli, if ever? Wala na, meron na tayong batas in place eh. Police brutality, di ba? Yung abuse of power, nandiyan naman na yan eh. Ang pinakabatas sa tingin ko mangyayari dito ay dapat gumawa ng desisyon ng korte. Nang sa ganun, yung mga susunod. Kasi yung, sure yan, si Bato, isusunod yan. So yung mga ganong kaso, at the same time, dapat maliwanagan tong warrant of arrest eh. Baka mamaya magsisidampot sila tapos idalhin na lang sa ICC dahil sasabihin nila, sumunod sila sa Interpol, etc. Yan, napakadelikado niyan, Boss Dada. Pero ito, basahin natin itong balitang to, konektado dyan. Pero ang nakikitang dahilan ng isang international relations scholar sa mabilis na paglabas ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, si MJ Mondihar sa balita. Please be seated. Bawas ang budget ng International Criminal Court o ICC ngayong 2025 matapos tapesan ang oversight body nito. Yan ang buod ng report ng Courthouse News Service dito nakaraang Disyembre na nagdetalye sa pagpupulong ng mga kasapi ng Assembly of State Parties na bumubuo sa Rome Statute. Sa report, nasa 195 million euros lang ang naprobahang budget ng ICC ngayong taon mula sa 202 million euros na kanilang hiningi. Pino na rin ng ICC dahil sa 12 investigasyon na kanilang inulunsad, wala ni isa ang nauwi sa trial. During the budget deliberation, kinriticize sila ng Assembly of State. Sabi, may investigation kayo ng 12 countries, pero hanggang ngayon, after ng December ng pagbibigay sa kanila ng budget, wala namang kayong trial in process. Anong ibig sabihin yan? Ayon kay Sasurgando Sason, may gustong patunayan ng ICC, kaya mabilis nilang naprobahan ng warrant laban kay Duterte. Tapos, kailan sila nag-apply ng warrant? February 10, 2025. So, December, kinriticize sila. Wala namang kayong trial after ng December. So, after 2 months, nagmadali sila. Nag-apply ng warrant with the collaboration ng
bangag administration. Naniniwala si Sasot na isang international relations scholar na may sabuatan sa pagitan ng ICC at ng Administrasyong Marcos Jr. laban kay Duterte. Sa kabila ng mga opisyal na pahayag noon ng gobyerno na hindi makikilahok sa ICC, lumitaw umano ang kabaligtaran sa mga dokumentong inilabas ng korte. Sabi sa paragraph 112 ng request ng urgent warrant nila noong February 10, in late 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. Kayo pala ang nakikipagtsikahan. Kayo pala nagsasuggest sa ICC. Bongbong. Tapos sabi nyo raw, nung late January 2025, sinabi nyo raw na i-execute nila ang ICC warrant kung ang magre-request, kung pinadaan ng request sa Interpol. So, tigilan nyo na yung sinasabi nyo, nagko-comply kayo sa Interpol. Kayo ang nag-suggest sa ICC na padaanin sa Interpol. Dahil may resulta na ang ICC ngayong taon, inaasahan ni Sasot na mas malaking budget ang makukuha nito sa taong 2026. Anong ibig sabihin nun? Kasi gusto nyo, pagdating ng 2026, ano naman kayo, bida-bida na naman kayo sa budget. Kasi may trial eh. Siyempre, kung walang trial, babawasan sila ng budget. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeha, SMNI News. Diyan tayo maniniwala sa ganitong mga vlogger, mga nag-i-expose, merong ebidensyang ipinakikita. Pero yung yung mga nag-vlog lang, tapos chismis lang ang sandata, kaya maniniwala doon. Alam mo, kaya galit na galit itong administrasyon sa mga vloggers ng mga Duterte kasi ang tatalino talaga ng mga Duterte supporters. Kita nyo, katulad ni Orlando Sasot. Doon sa sinabi niya na yung Interpol, totoo naman yun. Kasi sinabi na yan ni E.S. Bersamin na hindi kami makikipagtulungan. Ang stand ng gobyerno firm. Unless, di ba, sila yung nag-introduce nung idea na kung Interpol, mapipilitan silang mag-comply. So, kumbaga, piniprepare na nila yung isip ng Pilipino noon pa lang na kung Interpol, kaya nga eto. So, lumalabas, according dito sa report ni SAS, na gobyerno talaga natin yung nag-initiate. Hindi naman talaga yung ICC, kundi tayo mismo. So, traidor talaga at sinungaling itong gobyerno natin, si Pangulong Marcos at lahat ng nakapalibot sa kanya, pati na rin itong Ingrata ba? pati na rin itong kanyang spokesperson na inaaway. Pero ano ba sabi? Nagpasalamat naman na daw. Sino? Si Bongbong Marcos kasi sinasabi walang utang na loob. Tapos, ang ginawa nito ni Claire, binasa niya yung pasasalamat ni Marcos kay Duterte. So nagpasalamat na, tapos na daw yung utang na loob. Yun na yung utang na loob na sinasabi niya. Grabe ang utak ni Claire Castro, talagang sagad sa yung kababaan Ewan ko kung anong klaseng meron tayo ngayon. Pero successful po si Claire Castro na asarin ng mga Pilipino. Dahil nakakaasar Totoo naman, yung mga hirit niya, pang pang boplax lang Pang kanto lang. Oo, pang kanto yung hirit niya para bagang hindi talaga hindi spokesperson Sobrang ibinaba talaga ng Malacanang yung level nila nung kinuha nila ito kasi hindi naman siya talaga magre-report ng magagandang ginawa ni Pangulo mag-ano lang siya magre-rebat lang siya na magre-rebat doon sa mga batikos kay Bongbong Marcos ng alanganin. Di ba? Mantakin mo sabihin ba naman niya na yung Interpol, magkaiba daw yung sinasabi ni Guevara, ni Solgen. Sabi niya na magkaiba daw yun dahil si Solgen, ang sinasabi niya, walang jurisdiction ng ICC. Hindi naman daw niya sinabing walang jurisdiction ng Interpol. Ewan ko. Gusto ko nang tuktukan itong sabihin ng tuktukan medyo pangaralan ng Kasi simple lang naman The Interpol is not a court. Hindi po siya korte, hindi po siya authority. They only execute. Ano yung ina-execute nila? Yung nanggaling sa ICC. So hindi mo pa pwedeng paghiwalayin yung dalawa. Hindi mo pwedeng sabihin na sinunod namin yung Interpol, hindi namin sinunod yung ICC. Pasensya na sa term pero ma'am, anong katangahan yan? Para mo na rin sinabing may nag-serve ng warrant. Hindi namin nire-respeto yung korte. Etong RTC, ganito. Hindi namin nire-respeto yan. Pero re-respetuhin namin yung nag-serve ng warrant na pulis. Hindi pa pwede yun. Ganun ang senaryo doon Yung police ang nag-execute lang yung warrant ng RTC, court. So ibig sabihin, under the authority itong police na ito doon sa court. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yun. So hindi mo pwedeng paghiwalayin yung ICC authority with the Interpol. Dahil the Interpol is not a court. The Interpol is nag-execute. Ang matindi pa nito, we can say no to the Interpol. But we did say yes. As simple as that, Madam Claire. At kahapon sinabi sa atin, Banat May, ni Attorney Torreon, na hindi totoo yung red notice.
Wala naman talaga daw red notice. So, but even though meron or wala, pwedeng panindigan ng presidente kung siya ay may paninindigan, pwede niyang tanggihan yun at sabihin, teka muna, padaanin natin to sa korte. Hindi siya obligado na hulihin si Tatay Digong. At kung sakaling uubligain niyang hulihin si Tatay Digong, di dapat pinadaan muna sa korte. Kaya nga, parang nagbumukang tanga dito si Utoy dahil ano yan, sabi ni Atty. Torion, hindi naman ang DOJ pwedeng competent judicial court. Hindi yun. Maling-mali po, yung korte dapat ang pinadaan. Pero pag-usapan natin itong patungkol sa ICC, Boss Dada, buhay na sila dito. Kasi isipin mo, on the average, tatagal po ang hearing dyan, ang pagdinig dyan ay mga 10 years. 8 to 12 years daw yan. So sabihin natin, nasa 10 years, buhay na sila. And big fish po si Tatay Digong, alam naman natin. Yung issue kay Tatay Digong ay buong mundo ang nanonood na ngayon. So, malaking market ito for ICC. Dahil, ang malaking isda ang nakuha nila dito kay Tatay Digong. Kaya, malaking political po ito dahil possibly talagang hindi nila i-release si Tatay Digong kasi yung tayo ng ICC ang nakasugal dito. Ang nakalagay dito na kasi yun nga, kinukulang na, bumaba na ang budget nila, Boss Dada, di ba? Yan ang sinasabi nga ni Sas, na kumukuha sila ng malalaking kaso, mga kumbaga, pang-headliner, para makakuha sila ng malaking budget. Wala nang sigurong lalaki Hindi nila rito. makuha hindi nila makuha si Putin, si Netanyahu, si Donald Trump, hindi nila makuha. So ito, din to, presidente rin ito, and very popular ito sa Asia. Hindi man sa buong mundo, pero sa Asia, very popular si Pangulong Duterte. Malaking kwento nito, Boss Dada. Pero alam mo, ako may suggestion sa ICC. Mas malaking kwento, halimbawa na lang, pag nanalo yung mga PDP candidates, pauwiin nyo si PRRD, tapos ang padala natin dyan si BBM. Ang laking kwento niyan, ICC. Kasi pwede rin marami. Ano sabi ng mga abogado, the likes of Atty. Torion, na marami silang impeachable offense. So, pwede mabaligtad yan. Magandang yan, pang Netflix yan, ICC. Pero mga partner, kung susundan natin yung istorya nito ni Claire, yung logic niya. So kung halimbawa magkaroon ng APEC Summit dito, magpunta si Vladimir Putin, magpunta si Netanyahu, so ipauhuli rin kaya ni BBM kasi nagkukumplay siya sa Interpol. Di ba? So parang gano'n ang sinasabi niya na kung wala naman siyang kumbaga partnership with Interpol, hindi naman niya gagawin, kaya lang kailangan niya mag-comply. So gagawin kaya niya na kung pupunta dito yung mga very powerful world leaders na yan, ipapa-aresto niya kaya kay Tory at ipadadala sa ICC? Banat ba yun sa tingin mo? Malabo yan. Kasi parang ganun yung sinasabi nila di ba?